Tatanungin nga kita, Santiago, Dionisio, na mukhang bangkay. Yung pagmumukha mo, mukhang bangkay na nga, napakasinungaling mo pa. Ako, ano yung sinasabi mo sa hearing, sa Senado? You're everything. Everything sa pagiging kawatan din. Panoorin mo yung binulgar sa'yo ni G.M. Morales. Mag-i ikaw lakson. Ayaw mong i-tikom yung bibig mo, isa ka rin. May mapipili ba sa inyo? Talaga namang wala na mapipili sa inyo. Lahat kayo. At saka ito mga kababayan, grabe, yung ibinulgar ni Jonathan Morales. Na yan pala, itong mga litsi na ito, pagka nakrusadahan kita, kagaya yung pagka gusto nilang magbabaan agad ng warrant of arrest itong inireklamo, mamaliin nila yung address. Siyempre nga naman, pag minaliin nila yung address, hindi mo matatanggap yung summon or invitation. Ngayon, pag hindi mo natanggap, anong mangyayari? Didiretso na yan sa korte. Pag nadiretso sa korte yan, hindi ka nag-a-attend kasi nga wala ka na natatanggap ng anumang summon, natural, magbababa ang judge ng warrant of arrest. Tarantado talaga kayo. Mga animal, mga buwaka ng ina nyo talaga. Sa totoo lang, kamura-mura kayo, hayop kayo. Kagaya yung ginawa ni Taberna. Dito kay Maharlika. Gumawa ng address ng mga pike para sa ganun magkaroon ng warrant of arrest. Ay, katangahan itong mga ito, akala naman nila nasa jurisdiction ng Pilipinas si Maharlika. Ito yung mga bobo na tanga. Nakakabuisit kayo mga animal kayo. Buwaka ng ina nyo, kamura-mura kayong talagang mga animal kayo. Lahat yata kayo mga bangag na eh. Anyway, mabalikan po natin yan bago tuluyang mag-init ang ulo ko. Ay, siyempre, hindi ko naman pwedeng kalimutan batiin itong mga subscribers ko. Siyempre, natural. Ay, lalo't parami na ang parami at nababasa ko sa komento. Natuloy daw yung aking kandidatura either congressman or senador. Maraming salamat po. At halos ganyan lang po talaga yung mababasa sa comment na talaga namang nakaka-inspire kayo. At siyempre, ay kagaya po nung sinasabi ko ay dagdagan niyo po yung ating subscribers para sa ganun ay sigurado tayong mananalo. At again, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, lalo na po itong mga bago nag-subscribe, ang dami po eh. Tuloy-tuloy po yung pagdami ng subscribers natin. Hindi na mapipigil. Parang si Agent Jonathan Morales lang din ito. Na walang tigil sa pagbubunyag ng mga kawatan dito sa gobyerno. Ganon din po kayo. Wala rin pong tigil sa kapipindutin nyo ng subscribe. Maraming salamat po at bilang gante ay akin naman pong actually tuloy-tuloy naman po yung aking pagdarasal sa ating Panginoon. Dahil nga po wala na po akong kailangan sa buhay. Hindi ko na po kailangan ng anumang kayamanan. Kahit na anumang pira, hindi ko na po kailangan yan. Di ba po, madalas yung naririnig sa akin, Lord, lahat po ng ibinibigay ninyo, patuloy nyo ibinibigay sa akin na blessings, stop na po. Huwag nyo na po akong bigyan ng blessings kasi hindi ko na po kailangan. Sobra-sobra na po yung mga blessings na ibinigay nyo sa akin. Kung siguro ako ang magsabi na nasa akin na lahat, ako siguro may karapatan magsabi noon kasi yun ang totoo. Hindi kagaya nitong si mukhang bangkay na si Dionisio Santiago na ito na nasa kanya na daw lahat. Anyway, lahat po, uulitin ko lang po, Lord, yun pong patuloy niyong ibinibigay na blessing sa akin, huwag na po. Bagkos, ibigay niyo na po ng diretso dito sa lahat ng mga subscribers ko. Ayan po. Asahan po ninyo. At wala po kayo kahit na sinong mga napapanood ninyo, wala pong nagsasabi yan. At sa akin lang po ninyo maririnig yan. Ganon din po yung pagpapadala ng mga, ano yun, yung mga, tawag doon, basta may mga nagpapadala dyan eh, halimbawa lalo na kung live, may mga nagpapadala yung sinasabi pang kape, pang tubig, pang kwan.
yun po ay huwag nyo na rin pong gagawin yun. Hindi ko po na tinatanggap yon. Bagamat siyempre, salamat sa inyo, pero huwag na po. Bagkus itulong nyo na po sa mga ibang tao yung inyong ibibigay na kung yung mga palipad-palipad na yan, di ko alam yun eh. Anyway, actually mayroon pong kanyan eh. Mayroon din po nagpadala sa akin yan, pero in-announce ko po na huwag na po at hindi ko na po kailangan. Paulit-ulit ko naman po sinasabi, hindi ko na po kailangan kahit kailan ang pera. Unang-una, allergy po akong humahawak ng pera. Kaya hindi ko na po kailangan yan. At saka, wala na po talaga akong kailangan kung pagdating sa pera. Kaya sa akin nyo lang po maririnig yan. Sa akin nyo lang po makikita at mapapanood yung mga salitang ganyan na nag-umaapila na ako sa ating Panginoon na please, Lord, stop na po ang pagbibigay ng blessing sa akin. But instead, idirekta mo na pong ibigay lahat ng mga blessings na dapat para sa akin. Dito nyo na po irekta sa lahat ng aking mga subscribers. Ayan po. At kapit lamang po tayo at manampalataya lamang po tayo. Pasasaan ba't ibibigay din po sa atin ng ating Panginoon yung swerteng madalas niyong naririnig sa akin. Ayan po. At doon naman po sa kwan. Sandali lang po bago tayo pumuntang main topic natin. At doon naman po sa may mga sakit-sakit. At bagamat dati ko pa pinagdarasal kayo at mukhang wala na po akong nababasa na masakit ang ganito, masakit ang ganon, ganito. Dahil doon po sa mga itinuro ko, kung inyo po nasusundan yon. At kung doon man po ang dahilan kung bakit gumaling kayo sa inyong karamdaman, ay praise the Lord. Ayan po. Pero tuloy-tuloy din po ang aking pagdarasal na lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit o ano pa mang nararamdamang masama, ilipat na po rito sa mga kawatan na mga politiko dito sa gobyernong bangag na ito. Ayan po, kaya magmula ngayon, wala na po kayong sakit. Ililipat natin kay Butod, ililipat natin kay Bangag, ililipat natin kay Bayawak, ililipat natin kay Ulupong. Ayan po. Seryoso po ito. Ngayon, pupunta na po tayo dito sa main topic natin. Ikaw nga, sabi ko, akala mo, nagmamalinis kang, ay nayupak ka, jurisyo ka. Yun pala, isa ka rin palang kawatan. Okay? Panoorin mo yung interview ni J.M. Morales at Agent Morales para maintindihan. Ikaw, Lacson, umipal ka pa, palibasa. Ito mga kababayan, kaya nagkakaganyan si Lacson na naman. Kukan na naman to, kakandidato na naman. Kagaya ng Trillanes na ito. Huwag na huwag po ninyong kalilimutan na ito pong si Lacson na ito. Mayroon pong issue ng 100 million na, ang tawag dito, yung sangkot po niya, basta sangkot po yung anak niya. Nagpalusot yan sila ng mga simento. At hindi scammer eh. Basta, nandiyan po yan, involved po yan. Anak ni Lacson na yan, 100 million. Hindi po maikakaila yan, nandiyan po yan sa ibinulgar nung dating hipe ng Bureau of Custom na si Paeldon. Ayan po, hindi po bago yan. Kaya ipinapaalala ko lang po sa inyo kasi umiipal na naman ito. Kakandidato na naman ito. Yung pala, ang dami rin pa. Hindi lang sinagot na ni Agent Morales, natawa na lang dito kay Lacson ito. Anyway, baka ito ngayon, sa Lunes, baka ito na naman ngayon ang hahatakin ni Jonggoy Estrada. Itong si Lacson at sasabihin niyang surprise witness or surprise tawag dito resource person. Nakagaya nito si Dionisio. Ang sinasabi ni Jonggoy, surprise witness daw yan. Tingnan mo. Tapos wala naman na surprise. Pasalamat na lang daw ito
Si Dionisio na ito, hindi na nabigyan ng pagkakataon si Morales na magsalita eh. Kung nabigyan ng pagkakataon, tapos yan. Buisit kayo. Nagmamalinis pa itong mukhang bangkay na ito. Oh. Mukhang bangkay ka na nga, manahimik ka na lang. O di kaya, ang gawin mo, magpa-deliver ka ng ataol, mag-practice ka, kung paano ka hihiga doon sa kwan. Tingnan mo yung mukha mo. Parang galing na nga sa mukha yung mukha mo eh. Oh. Mga nagmamalinis kayo. Baka yan. Surprise sa resource person ito siguro si Lacson ito, dadalhin siguro dyan ni Jinggoy. Pero palagay ko hindi niya dadalhin dyan dahil itong si Lacson na ito ay siya ang tumaraidor kay Irap. Kasi yung time na yon siya ang chief of staff ay sa chief of police nung time na yon. At maagang nag-withdraw yan ng support kay Irap. Kaya sumali na ang AFP. Sumali na yung mga taong bayan. Tapos na. Hinatak na ni Angelo Reyes yan si Irap dati. Alam nyo putang ina nyo, alam nyo sa sarili ng mga kawatan kayo, manahimik na lang kayo para hindi na mabulgar ng mga buwakan ng ina nyo. Kaya pare-parehas lang yung mga kawatan eh. Mayroon ba ako sinabi rito na hindi totoo? Buwisit kayo ha. Baka baliin ko isa-isa. Putang ina nyo ba? Sana nga lang maganda ang panahon at maganda ang kondisyon ng katawan ko sa Lunes. At kahit na nandito ako sa Mindoro, sisibat ako dyan sa Kongreso, dyan sa Senado. Sana nga lang. Kasi ang problema nga lang kasi dito, tawid dagat po kami. Mula po rito sa Mindoro, Calapan, tatawid po kami ng Batangas, ikakarga po yung sasakyan sa barko. Yun po ang problema eh. Kaya isang hassle po yan eh. Pero kung wala lang yung araw-arawin ko pumunta dyan sa Manila para hunting ng mga animal, ng mga kawatan ng mga politiko na ito, babaliin ko mga liig yan. Pero hindi bale, meron po ang 2025 election. Pagka pumunta kayo rito sa amin, mga yawa kayo, babalik kayo dyan sa Manila, wala na kayong ulo, pinugutan na namin yan. Tandaan nyo na, buwisit kayo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, lalo ikaw Junggoy. Ano nangyari sa iyo? Diba kaya ka lang nasalaya ngayon, nakapagpiyansa ka 3 milyon. Ikaw ang totoong kawatan. Ikaw ang totoong hindi dapat pagkatiwalaan. Ikaw ang walang kredibilidad. Isa kang lumba-lumba. Wala ka nang gagawin dyan. Lalangoy-langoy ka na lang. Ha? Ito. Kung sino po ang itag nyo nga po ito kay Senador Bato de la Rosa. Ito pong topic natin ito, itag nyo po kay Senador de la Rosa dahil napaka-importante po ito. Huwag nyo pong bitawan, Senador de la Rosa, itong kasong ito. Huwag po kayo magpapadikta dito dahil unang-una, itong mga animal na ito, kagaya itong Junggoy na ito, isang animal yan, na magdidikta sa iyo na tapusin mo na yung yan ang kawatan. Maging itong si Subire na nagpasaring-saring pa sa iyo dyan, na pumunta pa dyan at nagbasa-basa pa ng kung ano-ano na binasabasa niya. Ayan, ilalabas na ni Maharlika kung ano ang kaugnayan to sa mga sindikato. Ilalabas na ni Maharlika yan. Yan kay Chis Escudero. Ito yung mga kumakampi sa mga tarantadong mga bungong ito. Kagaya ito ng mga congressman na kahit na alam na nila kademonyuhan ang ginagawa ng amo nila, pinagtatanggol pa nila. At minamasama pa ito si Bato de la Rosa. Senador de la Rosa, ituloy mo yan. Huwag kang matakot din sa mga animal na yan. Ang sinasabi nitong Mike Abe nito, wala na raw naniniwala. Siya lang siguro hindi naniniwala sa iyo. Paano nasa palpalan ng mga raptor ang animal na yan? Marami kaming sumusuporta sa iyo. At kahit wala ka nang sumuporta sa iyo, ito ang pakatandaan mo. Ang labanan dito sa Pilipinas, kwarta-kwarta para manalo ka.
pwede kong sabihin sa iyo, lahat ng gagastusin mo, sagot ko. Huwag ka lang magpapaniwala dito sa mga animal na ito. Alam ko ang gastos ko magkano. Yun nga, gagastusan ko na rin yan para ikampanya itong mga animal na ito. Huwag nang iboto itong mga bullshit ito eh. At gagamitin ko na itong YouTube channel ko na ito na para ikampanya na yung mga animal na yan na ilagay na sa basurahan yung mga animal na yan. Ay, huwag kang magpapadikta, Senador Bato. Marami kaming sumusuporta sa iyo. Maniwala ka sa akin. Huwag mong paniwalaan yung mga animal na yan. Okay. Para matapos na tayo. Mapunta tayo doon sa sinasabi nitong bangag na ito. Hindi lingid sa inyong kaalaman mga kababayan na nagbigay ng statement itong si bangag na ito na dapat na raw imbestigahan itong mayor ng Bamban na Tarlac na si sino yun? Yung GOO na yan? Alice na yan, na Bamban na mayor na yan. Dahil daw espiya daw yan ng China. Okay ha? At hindi raw kilala. At hindi raw lahat daw ng mga politiko sa Tarlac kilala daw ni Bangag ha? Tandaan nyo, sinabi yan. Kilala daw. Maliban daw dito kay Alice GOO na ito. Dahil lang sinasabi, lalo na itong reason na ito, pinagdidikdikan na spy daw ng China. Okay mga kababayan. Kaya ko po itatapik ito. Hindi upang kampihan itong mayor na itong si Alice GOO na ito. Hindi po. Wala po akong kakampihan dito. Hindi po ako kakampi sa kanya. Pero magbabase po tayo dito sa mga pahayag nitong mga ungas na mga politikong ito na mga tarantado na mga gago pa. Kagaya ito sinasabi ni Bangag na hindi raw niya kilala yan at wala raw nakakakilala dito kay Alice GOO na ito. Ito ang katunayan. Utang ina nyo. Ito ang katunayan. Kayo ang mag-husgan ito. Uulitin ko lang po. Hindi ko po kinakampihan itong Alice GOO. Wala po akong kinakampihan dito. Makikita nyo, ha? Bullshit naman ito. Pakinggan nyo mabuti. Investigahan si Bamban Mayor Alice GOO dahil sa questionable nitong pagkatao. Mainit sa Senado at publiko ang pangalan ngayon ni Mayor Alice GOO ng Bamban dahil sa kinasasakutan nitong issue tungkol sa illegal operation ng Pogo House. Pero ang sinasabi niya, ang sinasabi ni Marcos, hindi raw niya kilala. Pero ito, magkasama sila sa picture, yan magkasama sila. At isa pa, inimbitahan niya ng inaugurasyon ni Bangag. Paano hindi niya kilala? Inimbitahan nga niya eh. Ituloy natin, takpan nilang ha. At alamin niyo lang po ha. Sa mismong bayan ng Bamban. Bukod dito, nahalungkat din sa Senado ang pagkatao ng alkalde. Kinumpirma naman ng PSA na kahit delayed ang registration ng birth certificate ni Mayor Alice ay lehitimo ang mga ito. Samantala, sa isang pahayag kay PBBM kahapon, ika-16 ng Mayo, aniya, kinu-question natin yan si Mayor Alice kung talagang totoo ang mga ito at saka paano ito tumakbong mayor. Kilala ko ang lahat ng taga-Tarlac politiko, walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito. Bakit ganito ito? Hindi namin malaman kaya talagang dapat imbestigahan. Ngunit, subalit, datapwat, pagkatapos ng pahayag ng Pangulo lumabas na Gonggong talaga eh. Hindi kilala samantalang inimbitahan niya sa inaugurasyon. Pangalawa, itong sinasabi ni Tambaloslos itong sinasabi na putang na to bullshit na to na hindi nila kilala, magisigibo, hindi rin niya kilala. Ito, ang katunayan, nag-appear pa sila ni Tambaloslos sa putang nanto yan nag-appear pa yan. Nag-appear pa. Kasama si Amy Marcos, Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, may post pa nga ang controversial na mayor sa kanyang FB noon nang imbitahin daw siya sa proclamation rally ng Unity.
Maraming salamat po sa susunod na presidente at vice-presidente ng ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Inday Sara Duterte. Masaya po ang inyong lingkod at naimbitahan niyo po ako na masaksihan ang inyong napaka-successful na proclamation rally. Dito ko na rin po formal na inimbitahan ng BBM, Sara Unity Team na dumayo at tumulong sa mahal natin bayan na Bamban. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Asenso garantisado. Umani rin ng samot-saring reaksyon mula sa mga personalidad ang pahayag ng Pangulo. Ayon nga kay KLCI, puro kayo, clan ni Duterte. Clan ni Duterte. Tara hold ang hands tayo kahit di ka namin kilala. Suggestion lang kay BBM, since you have hundreds of millions of pesos in intelligence fund, before you drop a statement like, hindi ko yan kilala. You can ask your people to background check so they can give you info na, for example, kilala siya ng kapatid mo na si Aimee, na-meet mo na siya dati, hindi siya ang PDP laban candidate sa taon nila, at kilala din siya ng Defense Secretary. Yung pagmamadali ninyo na magmukhang plan siya ni PRRD. Sige, matagal pa ito eh. Ayan o, kilala rin siya ni Gibo. At ang sinasabi, hindi nyo kilala ito si Alice sa buo na ito. At saka kinumpirma ng Philippine Statistic Office na lehitimo yung mga papel nito si buo na ito, si Alice na ito. So ngayon, nasaan yung sinasabi nyo hindi kilala? Ito talagang reason na itong litsin na itong bayawak na ito. Tingnan mo, walang ginawa matino ito eh. Pag nakursunadahan niya, siguro hindi nakatikim ng ng pira ng pugo. Mamaya naman po itong, pero hindi na ako kailangan na, hindi ko na kailangan ipakita. Papagod pa tayo. Dahil din sa pugo. Ay puta naman. Ipagpalagay na natin, nakasabwat yan si Alice. Goo na yan sa pugo-pugo na yan ha. Putang na nyo ha. Buisit kayo. Bakit? Sa Tarlac lang ba? Sa Banban lang ba? Mayroong pugo? Putang ina ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan itong si Remulla? Ano yan? Yan ang protector ng kuno eh. Pugo eh. Talagang kamura-mura kayo mga animal kayo. Buha ka ng ano nyo, sarap ng pilipitin ang liig ng mga animal kayo. Imbestigahan nyo, hindi lang naman dito sa Bamban na Tarlac ang mayroong pugo. Diyan sa kay Cavite. Ba't di nyo imbestigahan yung Remulla na yan? Sige nga. Ikaw, Gibo, at sasabihin mo, hindi mo kaya kilala si Alice, ay putang ina ka. Ikaw, Romualdez, sinasabi mo hindi mo kilala si Alice Goo? Yung mayor ng Bamban, ay nagpa-apir-apir pa kayo. Nandiyan lang. Putang ina nyo. Grabe ang mga pinaggagawa niya. Pag nakursunadahan nyo lang talaga. Ngayon, kung spy talaga ng China yan, di palayasin. Walang problema sa akin yan. Pero dapat doon tayo sa totoo. Maliwanag na yung sinasabi ni Bangag. Bagay, wala talagang mga wala talagang mapapala dito sa mga Bangag. Tingnan mo yun. Hindi niya kilala. Pero inimbitahan mo sa inaugurasyon mo. Paano mo mga imbitahan yung hindi mo kilala? Bangag ka talaga. So, grabe na yung palibasa, wala na sa batinong pag iisip kayo lahat. Parang napakiramdam ko lahat kayo dyan, puro mga bangag na kayo eh. Akalain nyo yun? Itong reason na ito, wala din tigil sa kukan yan. Sige, sabihin na natin na kasabwat yan sa pugo. Dahil sinasabi mo, siya nakapangalan dyan sa ginseng na yan eh. O edi kwan, imbestigahan nyo. Pero hindi lang siya. Pati si Remulla. Di ba yan yung sinasabi ni Bantag dati yan ang protector ng pugo ito si Remulla na ito? Maging si Percy Lapid. Si Percy Lapid yan ang nagsasabi talaga. Number 1 yan na sinabi ni Percy Lapid
Nung sinabi ni Persilapid na itong si Boying Remulla, ang protektor ng Pogo, kinabukasan lang, binaril na si Persilapid. Pagkatapos yan, binintang kay Bantag, ang nangyari ngayon, ayun, nagtatago yung mama. Ganito, abangag ang gobyerno ito. Bagay hindi na ako nagtataka eh. Dahil kung ito nga si Butod, wala kayong kaalam-alam, mga kababayan, ito pala ay umakyat ng flagpole. Habang tumataas yung flagpole, sinabayan pala niya ng akyat yung flag. So, ano? Imagine mo, akala niya siguro laruan yung watawat. Kasi tinataas yan eh. Habang tumataas, natutuwa, hala, umakyat na rin siya doon sa flagpole. Mabuti lang ilang bisis itong mahulog sa kung saan, hindi na didisgrasya. Kagaya yan. Di ba yung flagpole, tubo yan na ang haba, tapos dito sa baba, may simento pa yan na parang haligi niya. Pag-akyat niya nung Lunes sa flagpole, dahil tuwang-tuwa siya tuwataas yung watawat, tapos nakakalas siya na nakabitaw doon sa flagpole. Kung talaga siya, bulusok siya sa baba. Pero hindi pa rin, matibay talaga. Ang nagsasalba lang sa kanya talaga, ang anting-anting niyan, yung butod niya. Yun lagi ang tumatama, kaya nagbabounce lang. Kaya nung to, yung tumalon sa eroplano, di ba? Tumalon sa eroplano yan. Imagine mo, napakataas ang eroplano, tumalon. Nung bumagsak sa lupa, buhay. Paano, ang nakasalo sa kanya yung butod niya, namumula kasi yung butod niya. Nagbabounce lang kasi yung butod niya. Napakasama itong mga putang ng mga ito. Grabe. Sino hindi makakapagmura niyan? Kaya mga kababayan, Birana Live Studio TV, sa darating na eleksyon, huwag niyong kalilimutan, iboto ang isang Birana Live Studio TV para sa ganun, tudasin ko na lahat yung mga kawatan dyan sa gobyernong ito. Lahat ng mga kawatan dyan sa Senado at sa Kongreso, babaliin natin ang mga liig dyan para nakatingala lagi yan sa langit. Para maalala nila na may Diyos. Pero yun nga lang, sasaluhin na lahat. Sasaluhin ng ilong nila, mukha nila, ang tae ng uwak. Yan, imirisi sa inyo. Babaliin ko yung maliin nyo. Isa pa itong gado na ito. Nagsalita na naman na ang sinasabi itong animal na ito, itigil na raw ni Bato de la Rosa dahil walang kakwinta-kwinta daw yung hearing niya. Sino ka? Sino ka gado na magsalita ng ganyan sa isang senador? Sino ka? Actually mga kababayan, itong si Gadon na ito ay dito sa amin yan. Taga Mindoro yan. Kaya nga lang, dito sa amin, pinaninindigan namin dito sa amin, na kapag malaki ang ilong mo, pangit ka, na kagaya ni Gadon na ito, at kiniklaim niyang taga Mindoro siya, no, huwag niyo pong paniwalaan yan. Kung nandito man yan nakatira sa Mindoro dito sa amin, sigurado ako, dayo lang yan. Kasi dito sa amin sa Mindoro, walang malalaki ang ilong. Bukod tangi na siya lang ang nandito, napahalo dito sa taga Mindoro na napakalaki ng ilong kagaya ng ilong ni Mike Abe. Dayo lang yan dito sa amin, hindi talaga taga tubong Mindoro yan. Basta mga pangit at malalaki ang ilong, dayo lang yan dito sa amin. Tandaan niyo yan, walang pangit dito. Kaya pag nakita nyo rito sa amin si Gadon, huwag nyo sabihin taga Mindoro. Ang isipin nyo, dayo lang dito. Hindi pwedeng makihalubilo yan kay Birana. Di ba?
Nagsalita na naman. Ang kapal ng pagmumukha itong mga ito. Ang kapal ng pagmumukha ninyo, hindi kayo pinapakialaman ni Senador De La Rosa? Pinapakialaman ba kayo? O kagaya rin itong kwan. Sasabihin niya, na kaya raw ganon, hayaan na raw si Maharlika na topic ng kasiraan itong si Bangag na ito. Kasi nga, pagka hindi raw siya nag-topic na ganon, hindi na raw kakain si Maharlika. Hoy, ang kapal ng mukha mo gadon. Ikaw yung hampas lupa, ikaw yung patay gutom. Kilala kita. Ha? Ultimong yung kwan. Ultimong yung bata na nagtitinda ng isda. Sinabihan kang gago ka. Di ba? Sabihin mo si Maharlika, hoy, hindi mo alam, milyonarya yan. Tanga. Ha? Talagang nako. Sabi ko sa inyo, pag itong nakaharap ko si Abi at saka itong sigador na ito, bako. 10 segundo lang yan lalagutin ko ang hininga nito. Maniwala kayo sa akin. Sa halip na bastusin nyo si Maharlika, sa halip na bastusin nyo si De La Rosa, ako ang harapin ninyo. Magkaalaman tayo kung sino ang masimenteryo sa atin sa loob ng 10 segundo. Mga yawa kayo. Kakapal, pare-pareho kayo nandiyan sa gobyerno. Ikaw ang patay gutom kasi nagpupumilit ka. Tingnan mo. Ikaw ang bobo. Unang-una natanggalan ka ng lisensya sa pagka-abogado mo. Nadisbar ka. Di bobo ka. Ikaw ang original na bobo. Kaya nga, nauso yung mga kababayan, sinabi ko na ito dati, kaya nauso yung salita ni Gadon na yan, bobo, bobo, bobo. Sa totoo lang, kinuha lang niya yan, salitang bobo doon sa bata, na yung ina, nagtitinda ng isda. Alam mo ba yung mag-ina na nagtitinda ng isda, sinabi ng yung nanay na 150 ang kilo ng galonggong. Isda, hindi ko alam kung anong isda. Galonggong, ano ba man yan. Tapos, tinawaran nitong si Gadon ng 50 na lang daw. Samantalang 150 ang sinasabi nung mag-ina na, na nagtitinda ng isda. Nung sinabi ni Gadon na 50 na lang daw, sumabat yung bata. Ay, bubo ka pala eh. 150 na nga ang puhunan namin. Ibibinta pa namin sa iyo ng 50. Bobo. Sabi ng bata, yan. Kaya doon niya nakuha yung salitang bobo. Siya talaga ang original na bobo. Ngayon alam niyo na, mga kababayan. Huwag niyong kalilimutan sa darating na halalan. At titiyakin ko sa inyo, pag naupo tayo dyan, 2 buwan lang tayong uupo. Gusto ko lang bigyan ng sobre yung mga kawatan dyan. Pag naamoy nila ang sobre, Victoria's Secret, lalarga na ako, alis na ako. Hindi ko na kailangan. Tuloy-tuloy pa rin po ang subscribe para malaman natin kung itutuloy natin ang ating pagkandidato this coming 2025. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Paniwala lang po, sampalataya lang po sa ating Panginoon, hindi po imposible na ibigay niya yung swerteng dapat sa inyo. Maraming salamat po.